Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto. Shoutout kay Renante Baliad. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! It's just unrealistic to completely trap this guy just by relying on US. Napatingin ang sagong nakaputing damit sa katabi niyang babae. Hindi nagsalita ang babae. Nakatutok ang mga mata sa sitwasyon ng labanan. Dapat ba nating ikalat ang lahat hanggat maaari at lumahok sa pag-atake? Tanong ng itim na hangin. Agad na umiling ang babae, hindi. Bagamat ang pagdadala sa lahat sa pananakop ay maaaring ang ganap na hatiin ang buong hukbo sa tatlong grupo at lumipat kasama nila saan man. Gayunpaman, una, ang espasyo sa dagat ng dugo na ito ay limitado pagkatapos ng lahat, at ang kakayahang lumawak ay isang malaking hindi alam, nangangahulugan ito na kung hindi ito mapalawak, madali itong matarget at mapatay. Pagkatapos, nawawala ang malaking kahalagahan nito. Ang pangunahing punto ay nasa kabilang banda, ito ay magkakaroon din ng isang napaka-negatibong epekto sa buong sitwasyon ng labanan, halimbawa, ang anumang pangkat ng mga lalaki at kabayo ay magiging mas malaki dahil sa malaking bilang ng mga tao at magiging napaka-vulnerable sa mga pag-atake ng halimaw. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ang mga ekspertong ito na hindi partikular na makapangyarihan ay natural na magdaranas ng mabibigat na casualty, na magdudulot ng napakaseryosong psikolohikal na anino sa mga tao sa isang panig. Hindi nila namamalayan na sila ay nabugbog ng masama, at habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawawala ang kanilang fighting spirit. Ito ay talagang nakapipinsala sa kanila. Pero hindi lang natin mapanood ang napakaraming tao na namamatay, di ba? Nag-aalalang tanong ni Hefeng. Bagamat medyo mababa ang kultibasyon ng mga taong ito, sa huli, sarili nating mga tao sila, kaya panoorin mo na lang silang kakatayin. Sa puso niya, paano niya ito matatanggap saglit? Kung gusto mong ikalat ito, ibig sabihin, ang terrain ay kailangang sapat na malaki. What I mean is, it's best to fight outside, sabi ng babae. Sa mga lugar lamang na mas malawak ang kalupaan, kaya marami sa kanila ang maaaring kumalat pa, at hindi ba sila titigan at bugbugin ng husto. Pero kapag nailabas na ito, ang sitwasyon sa labas ay malamang na magpapalaki pa ng espasyo ng halimaw. Kung ang taong ito ay may kaparehong birtod gaya ng kay Han Sanchen, ito ay talagang magiging mahirap. Ang operasyon ni Han Sanchen sa bukirin ng Trigo ay talagang nagpatakbo sa kanila ng isang tali na parang aso. Talagang napakahirap para sa iyo na palibutan siya. Napakalakas niya individually, kaya kapag walang masyadong tao, hindi mo talaga siya mapipigilan, pwede siyang pumunta kung saan niya gusto. Ito ay syempre ang pinakamahusay na bagay para sa kanya upang labanan ka ng direkta. Ang kalupaan ay malaki, at nalatag nila ang kanilang sementa, kaya ang pagkubkob at pagsupil ay natural na magiging napakakinis. Ngunit ang direktang diskarte ni Han Sanchen sa pakikidigmang gerilya sa iyo ay talagang napakataas ng loob. There is no way, kung tutusin, marami ang mga taong ito, pero hindi marami ang makakatulong sa atin, kung manatili tayo dito, dahan-dahan silang kakatay. Nag-isip sandali ang sagong nakaputing damit, at karaniwang sumang-ayon sa pananaw ng babae. Dahil hindi nila ito magagamit, ang grupo ng mga tao sa dalampasigan ay hindi maaaring umatake sa mga grupo. Kung tutusin, kung hindi nila pinansin at nataman ang isa sa kanilang mga kamag-anak, ito ay talagang isang malaking pagkakamali. Sa oras na iyon, hindi lamang niya tinulungan ang kanyang sariling mga tao, ngunit tinulungan din niya ang mga halimaw upang labanan ang kanyang sariling mga tao. Sa isang madiskarteng kahulugan, sila ay talagang maliit na halaga. Pero iba sa labas, isang grupo ng mga tao ang sama-samang umaatake, at ang kapangyarihan ay napakalaki rin, maaari silang maglaro ng isang malaking epekto sa pagpigil. Oo,
Ang walang hiyang operasyon ni Han Sanchen sa bukid ng Trigo ay nag-iwan pa rin ng psikolohikal na anino sa sagong nakasuot ng puti na hindi maalis-alis. Ngunit kung susuriin niya ng detalyado ang hanap buhay, kailangan niyang maging mas hilig na palabasin ito para sa kasiyahan. Ang mga kalamangan ay mas malaki kaysa sa mga kahinaan, at ito ay isang pagpipilian na maaaring gawin ng isang matalinong tao sa isang sulyap. I have no objection, anyway, hindi kasing bilis ng utak mo. I will listen to whatever arrangements you make. Agad namang sumang-ayon si Hefeng. Magpadala ka agad ng isang tao upang sabihin sa mga tao sa labas ng pinto at hilingin sa kanila na buksan ang pinto. Kasabay nito, ang lahat ay nag-set up ng isang defensive formation. Tandaan, pinakamahusay na mag-set up ng isang 3-layer defense circle. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang unang alon ng pag-atake pagkatapos sumugod ang mga halimaw ay dapat na napakalakas, kaya kailangan ng isang tao na tumayo at labanan ang alon ng mga pag-atake na ito. Pagkatapos ng buffering, ang pangalawang layer ng defense circle ay ang tunay na defense circle. Pagkatapos nito, mabilis silang kumakalat at papalibutan ng husto ang mga halimaw. Para sa ikatlong pagkubkob, ito ay napakasimple. Ito ay ginagamit para sa mga layuning pang-emergency upang matiyak na kung ang epekto ay masyadong malakas. Ang pangalawang pagkubkob ay kailangan pa ring lutisin ang epekto, at ang ikatlong pagkubkob ay maaaring makadagdag dito. Oo, habang ang kanyang mga tauhan ay umalis at nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnay sa labas. Hindi nagtagal, natanggap ng may-ari ng nayon ang impormasyon. Tumingin siya ng matalim sa espesyal na sugo sa tabi niya at sinabing, gusto nilang gumawa tayo ng kabkuban at buksan ang pinto sa ilalim ng lupa. Ano sa tingin mo tungkol dito? Naniniwala ang aking mga nasasakupan na bagaman sa panlabas, ang pag-drop sa halimaw at Han Sanchen sa loob ay tila kapakipakinabang sa atin, ngunit sa katunayan, hanggat pinag-aaralan natin ito ng mabuti, sa palagay ko ay hindi na kailangan, sagot ng sugo. Sige, magsalita ka pa. Bagaman ito ay medyo sarado na espasyo sa loob, sa isang kahulugan, tiyak na tila mas ligtas na makulong dito, ngunit sa katunayan ay hindi ito ganap na ganito. Ang una ay dahil ang Han Sanchen ay may lugar na lamusong sa dagat ng dugo kung pupunta ka, natural na mayroong isang lugar na babalikan, bagaman ang huling dulo ng kalsadang iyon ay isang bukid ng Trigo. Gayunpaman, hindi iniisip ng aking mga nasasakupan na ang patlang ng Trigo ay napakahalaga sa ngayon, sa madaling salita, ito ay napakamakabuluhan, ngunit dapat din itong gamitin bilang aming huling trump card. Tumango ang may-ari ng nayon, tama na. Huwag mong kalilimutan, nandyan pa rin si Ivory, sa makatuwid, ang lugar na iyon ang dapat na huling lugar. Oo, ang may-ari ng nayon, kaya naniniwala ang mga nasasakupan ko na kung gagawin natin ang pinakamasamang plano, ito ang dapat na pangalawang yugto, kung hindi tayo makakapit dito, mayroon pa tayong paraan kung lilipat tayo sa taniman ng Trigo. Panipi, natahimik sandali ang may-ari ng nayon at sinabing, makatuwiran, gayunpaman, ayon sa iyong opinyon, may isang link na dapat nating simulan na gawin ngayon. Pagkahulog ng mga salita, nagkatinginan ang dalawang tao at sabay na binitawan ang mga salita na halos tacit understanding. Ivory, samantalahin ang ikalawang yugto ng pag-atake upang direktang makuha ang Ivory, upang kung may mangyari na hindi inaasahan. Maaari rin nilang gamitin ang Ivory bilang bargaining chip. Ito ay isang insurance policy para sa kanila. Ngayon si Han Sanchen ay kontrolado na ng halimaw sa kanyang katawan, marahas na sinabi ni Ivory, ngunit siya ay nag-iisang sundalo, sabi ng espesyal na sugo. Ang may-ari ng nayon ay tumango, at sa isang casual na paglipat, isang subordinate ay agad na umakyat, Panginoon ng nayon. May ilan pang mga tao doon sa bukid ng Trigo, hayaan silang maglunsad agad ng pagkubkob sa Han Sanchen. Oo. Matapos magsalita ang may-ari ng nayon, tumingin siya sa espesyal na sugo, I will give you a quarter of an hour to prepare. Once you have set up the defense lineup, immediately open the underground door and let the monsters out. Pagkatapos nun, sinara agad yung underground door. Ang espesyal na sugo ay tumango, nag-aalala ka ba na kapag dumating ang oras upang makuha si Ivory, maaari niyang samantalahin ang pagkakataong pumasok sa dagat ng dugo mula sa ilalim ng lupa. Oo, kaya ang dalawang bagay ay dapat gawin sa parehong oras, ngunit dapat din silang paghiwalayin hanggat maaari.
Ang espesyal na sugo ay tumango, mabilis na lumikas nang walang sinabi pa. Sa wala pang isang sandali, ang buong malaking puwersa ay mabilis na nagsimulang magsama at muling ayusin sa isang bagong porma sayon. Makalipas ang isang kapat ng isang oras, ang mga tropa ng higit sa 100,000 katao ay mabilis na naisama. Ang unang hanay ay binubuo ng humigit kumulang 20,000 katao, may ilan na may medyo mataas na antas ng paglilinang, ngunit mayroon ding ilan na medyo mababa ang antas ng paglilinang. Karaniwang, ang kanilang kombinasyon ay isang tipikal na high-class na kabayo na nangunguna sa isang mababang class na kabayo. Ang dahilan ay talagang napakasimple. Ang mababang antas ng mga tao ay bubuo ng isang ganap na pader ng tao sa anyo ng kanyang kumpay upang maiwasan ang mga pag-atake. Sa prosesong ito, ang superior na kabayo ay maaantala sa kabuuan sa kanyang paglilinang at mga spelang. Sa ganitong paraan, na may dobleng kooperasyon, natural na harapin ang unang alon ng nakatutuwang pag-atake mula sa Hansanchen at ng mga halimaw. Pagkatapos nito, mayroong pangunahing puwersa ng halos 100,000 katao. Sila ay magiging isang solidong pangalawang layer ng defense circle at kasabay nito, sila rin ang magiging pinakamalaking hunting circle. Sa sandaling mabuo ang kabuuang pagkubkob, ibig sabihin, pagkatapos na makapasok sa bitag ang halimaw at Hansanchen, ang pangunahing puwersa ay uugkob at papatay dito. Ang ikatlong pangkat ay halos kapareho ng istruktura ng unang koponan, gayunpaman, may pagkakaiba sa pag-andar. Ang mababang antas ng mga kabayo sa ikatlong koponan ay hindi gaganap bilang isang pader ng tao, mas responsable sila para sa komprehensibong suporta sa tabi nila. Siyempre, kapag lumitaw ang anumang sitwasyon sa pangalawang unit, ang mga master dito ay mabilis na makakabawi para dito, at ang mga mababang kabayo na ito ay maaari ding maging mga kalasag ng tao. Ang oras ng layout ay napakaikli, ngunit ang espesyal na sugo ay palaging isang espesyal na sugo, at ang mga taktika ay lubhang detalyado at masinsinan. Buksan mo ang pinto sa ilalim ng lupa. Habang natapos ng espesyal na sugo ang kanyang pag-aayos, may sumigaw ng pananakot, at hindi nagtagal, nagmumula sa pintuan sa ilalim ng lupa ang malalaking dagandong. Dahan-daang bumukas ang pinto sa ilalim ng lupa. Bumalik ka sa may-ari ng nayon, handa na ang lahat para sa mga tao sa loob para akitin ang halimaw na palabas. Ang espesyal na sugo ay bumalik at nagulat. Tumango ang may-ari ng nayon at muling tumingin sa likuran niya, hayaang lumabas kaagad si Heifeng at ang iba pa. Ang oras ay walang hinihintay, bukod pa rito, iiwan ko ang 100 tao sa dagat ng dugo upang harapin kung saan maaaring dumating ang Ivory. Malinaw. Nang sunod-sunod na umalis ang mga nasasakupan, mabilis na kumalat ang impormasyon. At ilang sandali pa, nang bumukas ang pinto sa ilalim ng lupa, nagsimula. Ang pinakamabangis na labanan sa loob, kailangan nilang akitin ang halimaw habang ito ay puspusan. Dahil sa ganoong estado lamang ang pinakamadaling panahon para akitin sila palabas at pasukin ang kanilang bitag. 11 milya sa labas ng sikat na tindahan, nabaliw din si Chimeng, at hindi mabilang na mga sundalo mula sa sikat na tindahan ang napatay nila. Orihinal, plano na nilang umatras, ngunit sa kritikal na sandaling ito, isang kawili-wiling eksena ang nangyari. Naapektuhan ng dagat ng dugo, marami sa mga sundalo dito ang biglang sumangga sa lugar. Hindi lang nito biglang nabawasan ang nakakasakit at nagtatanggol na presyon ni Chimeng, ngunit higit sa lahat, nadiskubre agad ng matalinong Chimeng ang tunay na mga pahiwatig. Yan ang nasa likod ng pagkamatay ng mga taong ito. Dahil bigla siyang namatay at walang recruitment, halatang may nagtatago sa likod niya. Isinasaalang-alang na nawasak niya ang dagat ng dugo noon, at ang Hansanchen ay nasa isang sikat na tindahan, maraming bagay ang maaaring hulaan sa kaunting pagsisikap. Dapat malaking problema yan sa sikat na tindahan. Kung hindi mo matalo ang nalunod na aso ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Anyway, the ironclad fact is parang very obvious effect yung involvement at sabotage niya dito. Sa kasong ito, nang walang kasing daming nakakasakit at nagtatanggol na presyon gaya ng dati, natural na mas nakaka-relax siya. Sa makatuwid, si Chimeng, na nagpakita na ng balak na umatras, ay biglang naging mas malakas na kontra-atake. Pagtingin sa mga kalaban sa kabilang panig, siya mismo ay tinamaan din ng biglaang pagsingaw ng malaking bilang ng kanyang mga kasama. Mas kaunti sila, kaya syempre nagpapanik sila, syempre, mas mahalaga,
Alam nila sa ilang lawak na ang mga pagkamatay na ito ay malapit na nauugnay sa dagat ng dugo. Ibig sabihin, ang dagat ng dugo ay tiyak na napinsala ngayon. Sa gayong pag-iisip, ang pagnanais ng mga sundalo na lumaban ay halatang bumababa ng husto, at ang ideya ng pag-urong ay natural na napakalakas. Nakasulat sa mukha ng halos lahat ang ayaw makipag-away. Sa makatuwid, ang alon ng mga pagpatay na ito ni Chimeng ay isa lamang pagpatay. 100 o higit pang mga tao ang napatay at libu-libong tao ang nag-iwan ng kanilang baluti. Si Chimeng ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niyang harapin ang isang hukbo ng milyon-milyong tulad ng Han Sanchen sa ilang mga pag-click lamang, ngunit kahit papaano sa labanang ito, siya ay ganap na nasa daan patungo sa tagumpay, ang mga hakbang ng mataas na antas ng mga commander. Kasabay nito, ang lalaking nakaitim na sumunod sa kanyang singil ay malinaw na may mas malalim na tiwala sa commander. Patayin. Mas marami silang napatay, mas mabilis tumakas ang kabilang partido, habang pinatay ni Chimeng ang subordinate commander gamit ang isang espada, ang buong team sa sikat na tindahan ay tuluyang nagkalat. Ang grupong ito ng mga tao ay tumatakbo sa paligid, na nagpapakita ng kanilang militar na kilos. Naghabulan si Chimeng at ang kanyang mga tauhan ng daan-daang metro, at matapos muling patayin ang 12-dosenang tao, sa wakas ay tumigil sa paghabol si Chimeng at ang kanyang mga barkada, at sa halip ay nag-cheer on the spot. Ang sugo ay makapangyarihan, ang sugo ay makapangyarihan. Sunod-sunod ang malalakas na papuri na ikinatuwa ni Chimeng bigla. Isang bihirang masayang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Pero bago pa man siya matuwa, may lalaking nakaitim na tumakbo ng mabilis. Special Envoy, parang may gumagalaw sa labas. Pagkarinig nito, agad na kumunat ang noo ni Chimeng at tumingin sa hilaga, na siyang direksyon ng nasusunog na Bone City. Ito ay nangangahulugan na kung mayroong isang sitwasyon doon, malaki ang posibilidad na ang Bone Burning City ay kumilos. Magpaliwanag. Nalaman namin na tila may kakaibang nangyayari sa nasusunog na Bone City. Pagkarinig nito ay hindi napigilan ni Chimeng na sumimangot, ito ay tulad ng kanyang nahulaan. May kakaibang nangyayari sa nasusunog na Bone City. Pag-isipan mo, may gulo sa sikat na tindahan, at sapat na ang pinsalang na idulot natin dito, dapat hindi mapakali ang nasa likod ng tindahan. Special Envoy, ano ang dapat nating gawin? Kung hindi, lumikas tayo sa lalong madaling panahon. Mahinang sabi ni Xiaobing, walang ibang paraan, kung dumating ang mga tao mula sa nasusunog na lungsod ng buto, dapat silang umalis. Dahil kitang-kita na ang sino mang lalabas sa nasusunog na Bone City ay tiyak na hindi kasing simple ng nakikita mo, kung tropa pa silang lalabas dito, mas makapangyarihan pa sila. Bagamat mayroon din silang isang tiyak na antas ng lakas, kung sila ay maantala lamang sa iba, kung gayon ang kahulugan ay ganap na mawawala. Kaya, sa huli, dapat silang mag-withdraw. Ngumiti ng mahina si Chimeng at sinulyapan ang lahat ng taong naroroon, nang makitang nakakunot ang noo nilang lahat. Hindi niya napigil ang sabihin, sa tingin mo, parang lahat kayo ay nag-aalala at natatakot. Isang grupo ng mga subordinate ang tumingin sa akin at ako ay tumingin sa iyo, nang walang gaanong sinasabi ng ilang sandali. Natatakot ka ba? Sa katunayan, hindi iyon ang kaso, kung tutuusin, hindi naman talaga nila mapag-usapan ang takot, pero nag-aalala ba sila? Na umiiral, maniwala ka man o hindi natin sinasabing nagmamadali tayong umatras, pwede naman tayong manatili dito ng ilang oras at wala tayong problema. Napuno ng kumpiyansa ang mukha ni Chimeng. Hindi tayo pinupuntirya ng puwersang ito. Dapat sa sikat na tindahan sila pupunta para suportahan tayo. Ngayon kahit maraming sundalo sa sikat na tindahan ay nagsimulang mawala ng walang dahilan, natural, isang malaking pagbabago ang naganap, ito ay naaayon din sa loika kung bakit niya maakit ang mga tao mula sa nasusunog na Bone City. Ang target ng mga taong iyon ay hindi tayo. Sa madaling salita, sino sila? Isa lang siyang, langaw, na nagdudulot ng kaunting gulo, kung may iniisip ang kabilang partido, hindi niya talaga iisipin ang mga ito. Hindi nila maabot ang antas na iyon. Kapag naunawaan na nila ito, wala na silang pag-aalala. Iulat ang impormasyong ito sa prinsesa, sabi ni Chimeng. In addition, you have to check every move in Burning Bone City for me. It's best to know how many people there are on the other side. Naiintindihan mo ba? Oo,
Bagamat sa sandaling kumilos ang mga tao mula sa Burning Bone City, nangangahulugan ito na hindi na masyadong makikialam si Chimeng at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakalinaw na katotohanan na si Chimeng at iba pa ay ganap na malantad kung sila ay lalaban sa kanila. Kung mangyayari ito, ang lahat ng ginawa pansamantala ay magiging walang kabuluhan at lubhang katangahan. Sa makatuwid, kailangan na nilang baguhin ang kanilang diskarte, muling ayusin ang lahat, at gumawa ng mga taktikal na pagbabago. Makalipas ang ilang minuto, natanggap ni Lura Oxen ang impormasyon, ngunit kumpara kay Chimeng, hindi man lang kumurap si Lura Oxen. Para sa kanya, ang mga bagay na ito ay malinaw sa kanya mula sa simula at ganap na nasa loob ng kanyang sariling mga inaasahan. Ilan tao, nalaman mo na ba? Back to Princess, after we discover the danger, Special Envoy Chimeng arranged for US to conduct detailed observation, so, mabilis kaming nakakuha ng information about the other party. Pasikat sa akin si Chimeng. He is doing a good job. How about the detailed information? Meron ngang kilusan sa Burning Bone City, pero napakaliit ng kilusan, parang sadyang tinatago ng kabilang partido ang kanyang kinaroroonan. Sa dami, tanong ni Lura Oxen. Ang sitwasyon sa Burning Bone City ay komplikado at maraming natural na pagbabago. Maingat na sumasaklaw sa kinaroroonan ay hindi nagpapaliwanag ng anumang mga problema. Sa makatuwid, natural na walang pakialam ang Lura Oxen sa maliit na problemang ito. Kailangan niya ng ilang mas mahalaga, naka-target na impormasyon. Hindi posible na makakuha ng masyadong detalyadong data sa ngayon, ngunit mula sa isang magaspang na paghatol, ang bilang ng mga tao ay tiyak na hindi lalampas sa 5,000. Nang marinig ito, biglang sumimangot si Lura Oxen, na hindi kailanman nagkaroon ng mood swings. May kulang 5,000 tao. Bumalik ang tingin ni Lura Oxen sa nasasakupan, halatang may bakas ng pagkabigla at pagdududa sa mga mata nito. Paano ito posible? Hindi dapat ganito ang halaga. Nasuri mo ba ng malinaw? Naghihinalang tanong ulit ni Lura Oxen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!